Gagawa tayo ng tutorial pala. Paano magpuro. So kasi ngayon yung pagpupuro mga boss, alam nyo, traditional na gawain na to. Matagal nang ginagawa yung smooth finish. Yung nakikita nyo, yan puro. Naka-smooth finish siya. So although ngayon hindi na masyadong uso kasi uso ngayon is skim coat, rough finish, kagaya na nakikita nyo sa labas, rough finish tapos skim coat. So pero syempre, hindi pa rin nawawala yung mga nagpapagawa na gusto smooth finish kagaya nitong nakikita ninyo. So kaya naman bibigyan ko kayo ng tutorial paano nagpupuro ng mga walls natin at saka yung mga kanto. So para may idea kayo and then para matutunan nyo rin. Kasi kahit sabihin nyo hindi na siya uso, mas maganda pa rin yung marunong tayong gumawa ng may puro. Kasi alam nyo mga bossing, hindi natin may iwasan may mga nagpapagawa na gusto talaga may puro. And then ito kinakailangan, pagkatapos ng palitada, habang basa pa yan, pupuruhan na natin. So para hindi masyado tayong mahirapan magpuro, hindi siya matigas, kumbaga smooth lang puruhan. Tapos meron naman ako ditong ginawa, ito, matagal nang, ito, rough finish, kita nyo, matigas na yan. Oh, yan ay, tinira ko talaga yan, para i-share naman sa inyo kung paano pinupuruhan yung mga bahaw, yung mga matitigas na, yung mga old plastered wall at yung mga matagal na napalitadahan na mga poste, wall. Kasi minsan nahihirapan yung ibang mason magpuro. Nagtutuklapan yan, nagpuputukan. So kaya naman bibigyan ko kayo ng idea paano yan pupuruhan na hindi magpuputukan at hindi magtutuklapan kahit yan ay luma na. Okay? So yan, abangan nyo mga boss. Yan. So bali ang una nating pupuruhan mga bossing yung harapan. Harapan lang muna. Bali hindi na tayo gagamit ng rodelita kasi nung una di ba tayo rodelita ang ginagamit natin. Yung rodelang maliit pang kanto. Pero dito, rodelang baka lang yung gagamitin natin. Wala na tayong gagamitin iba sa pagkakanto. Yan. So yun mga boss, halimbawa, nagpupuro tayo, no? So pag napansin nyo, medyo mabilis matuyo, tapos maganit, ang gagawin nyo, yung nakita nyo kanina, babasahin nyo ng tubig. Kung meron kayong foam, nang sa ganon, smooth siyang hagudin. Kasi minsan, pag yan na ito yung tuyo, tapos hinagod nyo ng hinagod ng rodela, ang mangyayari dyan, magtutuklapan yan. Tapos yung ginagawa ko naman, kita nyo, ulit-ulit, pabalik-balik yung paghagod natin. Babasahin natin bago natin bubulihin ng ating rodelang bakal hanggang sa mawala yung mga butas-butas, yung mga guhit-guhit. At yung kita nyo na manipis pa yung puro, pwede nyo siyang dagdagan habang hinahagod natin ng pabalik-balik. So pag okay na, makinis na siya, pwede nyo nang tigilan ng paghagod. At ang gagawin nyo naman, yung kita nyo, yung mga sobra, na halo na yan, tatabasin nyo yan. Tatabasin nyo yan gamit yung rodelang bakal. Okay? Yung rodelang bakal ang pagtatabas nyo. So para mas magandang pagtatabas, kuha kayo ng lagayan ng tubig, basahin nyo yung rodelang bakal para mas maging madulas yung pagtabas. Yan, babasahin nyo lang siya. Wala lang akong balde, pero mas maganda basahin nyo muna para pagtabas nyo, mas smooth.
Maaari mga boss, yung harapan na yan, habang hinahagod nyo yan, binubuli nyo ng pabalik-balik, yung mga kanto, kung maaari, punuin nyo na. So wag nyo nang papabayaan na marami siyang kulang. Nang sa ganun, pag puro naman natin dito sa gilid, hindi na tayo mahihirapang magkanto mamaya. So kinakailangan papaawasin nyo yung gilid ng ating poste, ng kantuhan, para may tabasin. So wag nyong pakukulangan. Pag magpupuro ako, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Okay? Para mas maintindihan ninyo. Yan. So pagkuha natin ng halo do sa ating rodela, konti lang yung kukunin ko ha, para sample lang, okay? Pupunas nyo, hahagudin nyo yan. Kinakailangan yung kanto ang pupunuin nyo, yan. Para lang kayo nag-i-skim coat, mga boss. Yan, ganyan ang paglalagay ng puro. So para mapuno yung kantuhan niya. Yan. Tapos hagod. Yan. So kita nyo puno. 'Di ba? Sobra na. So para mamaya may tatabasin tayo. Pag kita nyo na medyo may malalim pa gano'n, no, dadagdagan nyo lang ulit 'yan hanggang pumantay. Makikita nyo naman 'yan. 'Yun, 'di ba? Pag pantay na, kita nyo na 'yan. So kita nyo pag lubog at hindi. Yan. So ganun lang yung gagawin nyo mga boss hanggang makatapos kayo. Sa kabila, ganun din. Kinakailangan nyo lang punuin muna yung kantuhan. Tapos ang pagpupuro, mga boss, halimbawa, basa. Pagkita nyo nga basang-basa, ay matagal matuyo, pwede nyo puruhan ng hilaw o yung tuyo kung tawagin. Ito kasi templado na to. Nahalo na yan, may tubig na. Pero, pag yung nakita nyo ganyan, halimbawa merong matagal matuyo, pwede nyo paltukan ng purong tuyo. So, para masipsip yung tubig. Pag nahihirapan kayong magpatuyo. Okay? So, pero kung hindi naman na, maganda naman yung panahon, at hindi naman siya na basang-basa, okay na yung tinimpla. Okay? Yan. So, pag puno nyo ng ganyan, gagawin nyo, bubulihin na natin yan. Siyempre, puno na siya. So, kita nyo, meron pa siyang mga uneven, hindi pantay-pantay. So, yung mga hindi pantay-pantay na ganyan gagawin natin, kuha lang tayo ng foam. Kinakailangan lagi tayong may foam. Foam. Babasahin nyo, mild lang yung basa. So, huwag nyo babasahin na todong-todong basa kasi, ano na yan, magkakayat na. No? So, kinakailangan, sakto lang yung pagkakabasa natin. Huwag basang-basa at huwag rin namang tuyong-tuyo. Yan. So, yung hagod natin is ganyan lang. Pwede kayong humagod ng papunta sa kanan, papunta sa kaliwa. Parang wiper ng sasakyan. Yan, yung paghagod. Parang wiper ng sasakyan lang. Pwede rin namang taas-baba. Kung saan kayo komportable, hanggang sa makita ninyo na kumikinis na yung puro. Ayan. So, ganyan lang kabilis yung pagpupuro natin, mga bossing. So, ngayon, wala na masyadong nagtuturo ng pagpupuro kasi nga, umuso na yung ating mga render. Yung mga skim coat, boral, at kung ano-ano pang pampakinis ng ating wall. So kaya bibihira na yung nagtuturo. Nakagaya ko kung paano magpuro. So ito, gusto kong ituro to. Siyempre, kaya nasabi ko, hindi may iwasan na may nagpapagawa pa rin ng smooth finish. Ayan. So ganyan, pag okay na, kita nyo na medyo okay na siya, pantay na siya, pwede na. Stop na tayong bule. So sa paghahagod natin, gagawin lang natin. Sausaw ulit tayo sa balde. Gaya na sabi ko, para pagtatabas natin. Ang tabas natin ng kanto, pag ano na mga boss Yan. Pag ganyan, pagkatapos kinakailangan may foam. Pupunasan nyo ng foam yung makikita nyong halo dito na nakadikit sa rodelang bakal. Pupunasan nyo ng foam. Pagkatapos, hagod nyo ulit, tabas ulit. Yan, ganun lang mga bossing. Ganyan lang, napakasimpleng magkanto. Gamit yung rodela na bakal. Sa kabila naman, ganun din. Yan, ang pagtabas natin, isasandal nyo yung rodela dito sa pinakakanto. Yan, gaganyan nyo lang siya. Diba? So, para hindi kayo mahirap magtabas. Huwag nyo siyang tatabasin na nakaganyan, tapos diretsong pa ganon. Diba? Tinabas nyo, nakaganyan, tapos tatabasin nyo pa ganyan. Magbubungi-bungi.
So madadala yung palitada niyan. So kaya ganyan ang ginagawa natin pagtabas para yung pinaka-excess at yung puro lang talaga ang matatabas natin, yung matatanggal. Hindi natin madadamage yung palitada. So ngayon naman, pag medyo tuyo na yan, gagawin nyo, hahagodin natin ng foam. Popumin natin kasi minsan, yung mga ganito, yung mga uneven na halo, minsan hindi natin nakukuha sa pagrodela, foam na ang bahalang magpaganda niyan. Kaya niyang tanggalin yung ganyang itsura. So ito nilagay ko lang ha para makita nyo yung sample. Kinakailangan tuyo yung foam, pupunasan nyo lang yan. Ang punas ng foam natin, ang hagod ng foam natin, pwedeng pabalagbag, pwedeng pababa, pwedeng patayo, pwedeng paikot. Kung saan kayo komportable. Tapos yung pagpunas ng foam natin is mild lang, wag nyo didiinan. Kasi pag diniinan nyo, tanggal yung puro niya. Kumbaga, alalay lang. Alalay. Kung yung nakikita nyo na kumikinis yung foam, so yan, kita nyo, di ba, yung halo kanina, yung sa puro, wala na. Pumantay na. So ito yung purpose ng foam. Kumbaga, yung hindi napaganda ng rodelang bakal natin, yung foam na ang bahalang magdiretso, magtuloy nung pagpapaganda ng ating smooth finish ng ating purong semento. Yon. So kita nyo, di ba? Oh, ayos na siya. Yon. So makinis na yan. Lalo pag yan ay naliha, pag natuyo, makinis na kahit hindi na kayo magmasilya mga boss dyan. So pagdating naman dito sa gilid, ganito lang natin pupuruhan niya. Kuha lang ulit tayo ng puro. Sample, rodelang bakal ulit. Pagkatapos, from top, hahagudin natin yan pababa. So yung rodelang bakal natin ay nakatayo. Nakatayo lang yan mga boss. Ganyan lang oh. Diba? Napaka-basic. Hahagudin nyo lang yung ating puro semento ng rodelang bakal na nakatayo. Tapos ang gagawin nyo, syempre pupunuin nyo lang ng puro yung gilid hanggang makita nyo maganda na, makinis na. Yan. So gaya ng sabi ko, yung kantuhan palagi ang importante na lagi natin pinupuno. So di baling umawas yan ha, dahil kakatin ulit natin yan. So kaya importante pag nagpupuro palagi, yung kantuhan ang inaalagaan natin na punuin. So madaling magtabas. Tsaka mamaya pag punong-puno yan kasi hindi tayo may hirapang kanto na yung ating final hagod, no? Yan, ganyan lang. So hayaan nyo lang uling umawas yung ating puro sa kantuhan. Pabayaan yung umawas na ganyan. Mas maganda yon. Yan, ang hagod, pabalik-balik lang na ganyan. Mas madaling magpuro ng gilid. Kasi yung harapan kasi to, hagod ka lang ng hagod ng ganyan. Titignan mo lang yung mga malalalim, tapos dagdag ka, ganun lang. Ayan, so pag natapos na nating punuin ng puro, itong gilid na to, habang basa-basa pa yan, tatabasin na agad natin itong mga excess. Gagawin lang natin, sausaw ulit tayo sa lapit natin itong balde natin. Yun, para mas malapit. Okay, sausaw natin sa balde. Kailangan malinis. Kailangan laging basa. So para pagtabas natin, ganun din. Nakasanda lang din yung rodelang bakal natin sa na-finish na. O, ganyan lang pagtabas natin. Iyon. Yan, tapos sausaw ulit. Tabas. Iyon, ganyan lang mga bossing. Napakasimple lang ang ating ginagawang pagtatabas nung puro. So yan yung ating paraan. Tapos hindi na tayo gumagamit ng rodelang rodelita. Yan. Yan. So kaya binabasa siya para madulas pagtatabas. Hindi sasama yung ating palitada. Okay na. Tapos, pag natabas nyo ganyan, sausaw nyo uli ang rodelang bakal. Ito na yung gagamit natin rodela. Yung rodelita natin. Kakantuhan natin yan, nahagodin natin para lang tayo nanganganto.
O, ganyan lang mga boss. Pabalik-balik. Tapos, kakantuhan natin. Ganyan. Yan. So, kita nyo, yung kanto natin, okay na agad. Tapos, retouch na lang kayo dun sa mga bungi-bungi. Yung pag nakita nyo na katulad na ito, may hindi na puno. So, kuha lang kayo ng konting halo. Yan, sa gilid ng rodelang bakal, ikaganyan-ganyan nyo lang siya sa kanto. Yan, para mapuno yung mga part ng, tapos agad ulit pababa. Then, pataas, pababa. Yan, para lang nanganganto tayo na may rodolita. Ayan, pagkatapos niyan, okay na oh. So, kita nyo yun, di ba? Okay na siya. And then, pag natapos na yung panganganto nyo, yung ganitong diskarte, pag tuyo na siya, hagudin nyo lang ulit ng pom. Yan, ganyan lang kabilis ang panganganto nung gamit yung rodelang bakal. So, para hindi na kayo bibili ng rodelita, hindi na kayo gagawa. Di ba? Rodelang bakal lang. Marunong kayong gumamit ng rodelang bakal lang. Okay na. Solve na yung panganganto nyo. Huwag nyo naman masyadong kakatalasan mga boss at baka kayong kahiwa. Kasi actually, yan, yung mga kanto na matalas na yan, hinahagod ko ng pom yan. Hindi ko yan pinapabayaang matulis na ganyan kasi delikado. At saka, baka mamaya gawing gayatan ng wala, hindi na gumamit ng sangkalan sa lababo, sa kusina, dito na maggayat. Diba? Pero joke lang mga boss yun. Kumbaga, para hindi mabungay kaagad, medyo binibilog ko ng konti. Yan, kasi pag talagang ganyan na, useless din yan mga boss. Mabilis mabasag pag yung pinaganda natin ng kantong-kanto. Ayun, ganun lang mga boss, basic. Ang pagkakanto ng ating pagpupuro, pagkakanto ng ating poste, gamit lang yung rodelang bakal.